Pagputi ng uwak. Pamilyar ka rin ba sa sawikain o idiomang ito na partikular ngang tumutukoy sa mga bagay na imposible o malabong mangyari? Subalit ang uwak, ang ibong uwak mismo, pamilyar ka rin ba? Dahil batid mo ba na may makukuha at tinataglay rin palang pambihirang itim na bertud at mabisang mutya, ang mutya ng uwak na kung magtatangan ka ay isang malakas na pangontra at pananggalang. Kaya naman kung mahilig ka sa mga hiwaga ng kalikasan, isang antingero, o nais mo lamang ng bago at kakaibang kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Subalit bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang uwak o crow sa Ingles ay tumutukoy nga sa mga grupo ng maiitim na malalaking ibon sa genus ng Corvus. Kilala silang kabilang sa mga namumuhay na ibon sa gubat at gayon din sa mga mataong mga komunidad na mayroong malalaking puno. Batid mo ba na isa ang uwak sa mga pinakamatatalinong uri ng ibon at may talinong maikukumpara nga sa mga unggoy? Kaya nilang unawain ang mga sanhi at dahilan ng mga bagay-bagay at pangyayari na kanilang nararanasan. May kakayahan din silang mag-isip ng solusyon upang masolusyonan ang mga bagay-bagay na kanilang nai-experience. Batid mo rin ba na kadalas ay nakasunod sa mga inahing uwak ang mga batang uwak sa loob ng mas mahabang panahon upang kumuha ng mga aral at impormasyon na maaari nilang magamit sa pagpapalaki naman ng mga susunod na henerasyon ng uwak. Ang mga uwak din ay may kakayahang kumilala at makatanda ng hitsura, kilos at galaw ng mga tao o face recognition. Natatandaan nila kung ang isang tao ay mabuti sa kanila o maaaring mag-threaten sa kanilang lahi. At maaalala nila iyon sa loob ng halos 1 dekada o 10 taon. Kung sakali naman na may isang uwak ang pumanaw, lahat sila ay papalibot dito upang alamin ang naging sanhi at dahilan ng kaniyang pagpanaw. Ayon naman sa ilang matatanda, ang biglaan raw na paglabas ng mga uwak ay isang masamang senyales ng isang masamang panahong paparating. At higit sa lahat, batid mo rin ba na ang ibong ito na uwak ay isang uri din ng ibon na maaaring nagtataglay ng itim na mutya. Isang bato na maaari mong makuha sa kanilang mga katawan na bunga ng isang tamang kondisyon ng paligid at kalikasang ginagalawan. Ang batong ito ay maaaring makuha sa mga labi ng ibong uwak. Ang bertud na ito ay isa palang mainam na pampaswerte sa kaperahan, sa negosyo at pantaboy ng kamalasan. Isa ring mainam na enhancer, lalo na nga sa mga taong mayroong psychic ability. Isa rin itong pangontra laban sa mga masamang elemento at negative energy sa paligid. Ibalot lamang ito sa pulang tela at dalhin parati. Isang mutya na napakahirap makuha, subalit nagtataglay naman pala ng kakaiba at pambihirang mga bisa. Ikaw, mayroon ka bang kakilala na nagtataglay ng itim na mutya o ng mutya ng uwak? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Naninirahan ka ba sa dalampasigan? O maaaring pamilyar ka na sa bagay na ito na kung tawagin ay tooth shell. Dahil batid mo ba na espesyal pala ang bagay na ito o ang shell na ito na maaaring maghatid sa iyo ng swerte, kaligayahan at magdala ng nag-uumapaw na kasaganaan sa buhay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating pag-usapan kung papaano nga ba natin magagamit
bilang pang-akit ng swerte sa kapirahan. Ang bagay na ito na madalas nga ay naaapakan lamang natin sa dalampasigan. Pampaswerte, panghatak ng pera, pangontra, ilan lamang ito sa mga usaping tinatalakay sa channel na ito. Isang sinaunang paniniwala na kaugnay ng relihiyon, tradisyon, at mga sinaunang ritual. Mga paniniwalang walang siyentipikong basihan, subalit pinatototohanan ng ilang ito ay nararanasan. At para sa kanila, ito nga ang maaaring humatak at maghatid ng nag-uumapaw na kasaganaan sa kanilang buhay. Mga bagay tulad ng mutya, buhat sa kalikasan, at mga kakaibang bertud na nagtataglay pala ng kakaibang bisa buhat sa mga elemento sa ating kapaligiran. At isa na nga dito ang tinatawag na tooth shell. Tooth shell kung tawagin, subalit hindi ito isang klase ng pangil, bagkus sa isang uri ng seashells na hugis pangil o kilala rin sa katawagan na tusk shells. Di gaya ng ilang mga pangkaraniwang shells, hindi ito madalas na makikita sa buhanginan sapagkat karaniwan itong makukuha sa mga mas malalim na bahagi pa ng karagatan. Hindi kinakain ang mga tooth shells, bagkus ito ay kadalasang kinokolekta lamang upang gamitin sa paggawa ng alahas, dekorasyon sa bahay, at bilang bertud o pampaswerteng talisman. Ang tooth shells ay pinatutuyo at kasamang inilalagay sa loob ng mga pouch o gris-gris na katulad ng money bag o pouch na dito sa atin ay tinatawag namang kalmen. Ang mga tooth shells ay karaniwang ginagawang kwintas, palaman sa kalmen at ginagawa ring pangontra at pampaswerte lalo na nga sa mga Mande community sa West Africa. Minsan naman ay sinasangkapan rin nila ito ng ilang mga verses buhat sa Biblia o Quran upang maging mas malakas pa bilang pangontra at pantaboy ng mga masamang espiritu at elemento sa paligid. Maaari rin itong lagyan ng ilang mga piling herbs at mga blessed oils at gawin din ang mga mutya o buto o pangil ng mga hayop at ilang mga personal na items upang mas maging malakas pa. Kaya naman, next time na maglalakad-lakad ka sa dalampasigan, ay baka makasumpong at makakita ka ng mga tooth shells. Hindi lamang palabas na basta mga shells, mayroon din palang mga kakaibang pakinabang at halaga, at ang bagay na ito ay maaaring mapakinabangan mo pa. Ikaw, mayroon ka na bang antingerong nakita na gumagamit ng tooth shells bilang pangontra? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan, para kung sakali alam mo ang kaligtasan. Mga